Tanghali sa Ella, sumuko nga sa Criminal Investigation and Detection Group si dating Lima Ropa DPWH Regional Director Gerald Bacanan at sinundan naman ito ng pagkaka-aresto din ng CIDG sa 6 na iba pa. Kinabibilangan ito Ella ni Jean Ryan Altea, ang dating Assistant Regional Director ng DPWH, Ruben Santos Jr. ang Assistant Director, Dominic Serrano ang Chief Construction Division, Felizardo Casulo Project Engineer 3, Juliet Cabungan Calvo ang Material Engineer ng DPWH sa Mimaropa at Lerma Caico ang Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee. Habang naaresto din Ella ng National Bureau of Investigation ang OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH na si Dennis Abagon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagpapatuloy ang ginagawang paghahanap sa 8 iba pang akusado. Aniya, 4 sa mga ito ang natukoy na nakalabas na ng bansa, kung saan isa ang nasa New Zealand, isang nasa New York, at isang nasa Jordan na nakipag-ugnayan na daw sa embassy ng Pilipinas doon upang sumuko. Habang hindi naman matukoy ng mga otoridad o ng pamahalaan kung nasa ang bansa si Saldico na aniya'y posibleng gumagamit ng ibang pasaporte. Babala ni SILG sa mga nagtatagong akusado na hahalugugin nila ang bawat sulok ng bansa para matagpuan ang mga ito. Hindi rin daw ligtas sa kaso ang mga nagkakanlong sa mga akusado. Payagang magkapagpiyansa umapa sa ilalim sa house arrest si Saldico. Yan ang tugon ni Attorney Ruy Rondain sa tanong sa isang panayam kung ano ba sa tingin nito ang posibleng makapagpauwi sa bansa sa nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson. Legal counsel ni Ko si Rondain. Si Ko ay kabilang sa mga kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ipinagputos na rin ng korte kamakailan ang pag-aresto sa kanya. Pero ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco, mariin itong tinututulan ang mungkahing house arrest o pagpapahintulot kay Ko na makapagpiyansa. Ayon sa kongresista, no bail ang recommendation para sa malversation at graft charges, kaya walang puwang anumang hiling na house arrest o bail. Malinaw din anya ang batas, ilan sa pinakamabigat na kasalanan sa taong bayan ang pangungurakot at iba pang uri ng katiwalian. Hindi ito parang simpleng sakit ng ulo na pwede lang anyang magpahinga sa bahay. Tanong pa nito kung ordinaryong tao, walang lusot. Bakit kay Saldico anya mayroon pang espesyal na hiling? Pero paglilinaw naman ni Attorney Rondain, ang mungkahing house arrest o bail ay tugon lamang nito sa isang hypothetical question. Hindi rin anya si Ko ang nagtakda ng mga kondisyong ito. Ela suportado ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumuko na si Saldico, gayon din yung iba pang pinaghahanap ng mga otoridad. Kaugnay pa rito ng mga kasong isinampas sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects. 4 pa kabilang si Koang at large. Kasabay nito binigyang diin ng House Leader na papanagutin sa batas ang sinumang nagtatago o humahadlang sa pag-usat ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Sa mga taong kinasuhan at pinaaresto na ng korte, 8 na ang nahuli ng mga otoridad. Nirerespeto naman ni Speaker D ang hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman. Kasunod din ito ng rekomendasyon ng ICI at DPWH na ireklamo ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at Ko. Magkakaroon na ng desisyon sa mga reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects na nadiskubre sa unang distrito ng Bulacan sa kalagitnaan ng December nitong taon. Kasunod nito ay kapag may batayan ay may aakyat na rin sa korte ang formal na kaso. Mamayang hapon nga ay magkakaroon ng huling pagdinig sa mga reklamo, kabilang na ang paglabag sa anti-graft law. Inaasahan na isusumite ng mga respondent ang kanilang depensa o kontrasalaysay sa mga reklamo laban sa kanila. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, pagkatapos ito ay submitted for resolution na ang mga reklamo. Ibig sabihin, tapos na ang pagdinig at maghihintay na lang sa desisyon ng panel of prosecutors kung iaakyat sa korte ang kaso o kaya naman ay i-dismiss. Noong November 14, isinagawa ang unang preliminary investigation at walang dumalo sa mga respondents.
Target ng DOJ na sa bago nga matapos itong taon, kapag nagkaroon ng sapat na batayan, ay meron na ring maaresto. Kaugnay dito sa 5 flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Kampante si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na protektado pa rin siya sa ilalim ng International Refugee Law at hindi mapauwi sa Pilipinas. Ito ay sa kabilaan niya ng panibagong hakbang ng pamahalaan na kansilahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Ang Red Notice anya ay isang request para makipagtulungan ang international law enforcement at hindi ito arrest warrant. Hindi rin ito pwedeng mangibabaw sa obligasyon ng Dutch government sa ilalim ng Refugee and Asylum Law. Sa isang panayam inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may isinumite ng request ang gobyerno para sa Red Notice laban kay Roque. Ang dating palace official ay wanted sa Pilipinas sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Roque, alam ng Dutch authorities na siya ay asylum seeker at hindi siya pwedeng arestuhin para ibalik sa Pilipinas hanggat hindi patapos ang kanyang hiling para sa asylum. Politically motivated umano ang gobyerno sa pagpapakansila ng kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice. Sumunod ito nang ihayag ni Senator Amy Marcos ang umano'y paggamit ng iligal na droga ng Pangulo at para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Naninindigan si Roque na patuloy na ipagtatanggol ang kanyang karapatan at makikipagtulungan sa mga prosesong legal. Aga binibigyan umano ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng diskwento sa buwis ang mga kumpanya. Ngunit bahagi ng diskwento ay babayaran pa rin ng taxpayer para ibulsa lang umano ng BIR personnel. Naghain si Senador Erwin Tulfo ng Senate resolution para imbestigahan ang korupsyon ng ilang mga tauhan at opisyal ng BIR. Aniya, gumagamit umano ng letter of authority o LOA ang mga sangkot na BIR personnel upang manakot at maningil sa ilang mga negosyante sa bansa. Marami pong reklamo ang nakarating po sa amin. Hindi lang po sa inyong lingkod, kundi marami po mga senador ang nilapitan na rin ng mga kumpanya. Malaki man o maliit na kumpanya, nagreklamo na po dahil ginagamit na raw po ng mga tauhan ng BIR itong LOA para mangikil. Habang abalang-abala po tayong lahat dito po sa flood control, may nangyayari pong korupsyon naman dito po sa Bureau of Internal Revenue. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging west-northwestward yung pagkilos ni Bagyong Verbena. Ngayon po, nasa karagatan pa yung sentro nito, but anytime this afternoon or evening ay magla-landfall ito dito sa area ng Caraga. And then, today until tomorrow ay tatahakin naman po nito itong central portion ng ating bansa or dito sa area ng Visayas patungo dito sa bahagi ng Northern Palawan. During the passage po nito ni Bagyong Verbena dito sa bahagi ng northeastern Mindanao and Visayas, nakikita natin ma-maintain nito yung intensity nito o yung category nito as a tropical depression. And kapag po ito ay nandito na sa bahagi ng Sulu Sea or West Philippine Sea, ay mag-i-intensify po ito into a tropical storm. Again, sa ngayon po is malawak yung rain bands na dala nito ni Bagyong Verbena. So muli po expect natin yung mga pag-ulan is kailangan po nating i-highlight dito sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon and also sa area din po ng Mindanao. So kaugnay po ng hangin na dala nito, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama na yung Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands. Sa mainland Masbate, maging sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at sa eastern portion ng Misamis Oriental. During the passage po nito ni Bagyong Verbena, most likely yung highest possible wind signal na nakikita natin is wind signal number 1 for the area of Visayas and Mindanao.